Umaakyat daw ang tik-tik sa mga bubong ng bahay. Saka ibinababa ang malasinulid na dila sa siwang ng kisame para maabot ang tiyan ng buntis at sipsipin ang bata sa loob. Kuha ito ni Jade sa loob mismo ng kanilang bahay sa Baras, Rizal. Pasado alas 12 ng hating gabi noong February 10. Noong panahong yon, halos 8 buwan na siyang buntis. Kaya hindi talaga siya mapalagay sa mga yabag sa bubungan. Nagulat ako kasi biglang parang may biglang nabagsak sa bubong. Tapos ayun, pinapakiramdaman ko, tapos nag-video na ako nun kasi hindi talaga ako mapakalit. Sobrang likot ng tiyan ko, si baby sobrang likot sa tiyan ko, tapos sumasakit na siya. Ayun, ginigising ko yung partner ko, hindi siya magising. Parang magising siya pero wala lang sa kanya, tapos ayun, natatakot na ako. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Jade sa mga kapitbahay kung may narinig silang kumakaluskos sa kanilang bubong. Lahat sila, ang isinagot ay oo. Maging ang kinakasama niyang si John, alam ang nangyayari. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan, hindi siya makabangon. Aware po ako. Kaya alam ko po yun, yung pag-gising ng umaga. Alam ko po yung nangyari. Pero hindi ko lang po talaga kayang itayo yung sarili ko na parang may kumukontra sa katawan ko na bumangon, gumising. Alam ko po yung nangyari ng video. Kaya nung kinabukasan po, pumunta po doon sa may likod po ng bahay na yan. Tapos chinek ko po yung bubong, makapal naman, hindi naman kayang yupiin ng daliri ko, ng kamay ko. Sabi ko, hindi kaya ng pusa yun. February 18, oras ng gabi uli. Nagbalik ang tila palakad-lakad sa kanilang bubungan. Sa pagkakataong ito, alerto na si John. Kumuha siya ng patpat para itaboy ang nilalang. Pinilit ko na pong gisingin yung katawan ko. Parang kaya ko na pong yung sarili ko kasi umaga na po. Sabi ko, hindi ko na palalagpasin to kasi naulit na naman mag-ina ko na yung nakasalalay. Lahat ng mga kapitbahay, iisa ang sinasabi. Tik-tik ang gumagambala kay Jade tuwing gabi. May kasabihan pa na kapag malakas at parang malapit ang tunog, ibig sabihin malayo pa ito. Ngunit habang palayo at pahina, mag-ingat dahil malapit na ito. Ang tik-tik ay sinaunang paniniwala na ng ating mga ninuno. Napansin ng mga Kastila, lalong-lalo na sa Kabisayaan, na may paniniwala sa isang klase ng halimaw na tinatawag na tik-tik. Merong dalawang bersyon ng kung anong tik-tik. Yung isa ay mismong siya yung halimaw na nangangain ng tao, lalong-lalo ng mga sanggol at mga buntis. Pero ang isa ring bersyon, ito ay ang sugo ng aswang. Bago dumating ang aswang, nauuna ang tik-tik at nag-aanyo ito ng ibon. Kaya dito nga nakuha yung Tagalog word na tik-tikan, ibig sabihin mag-espiya. Kaming mga anthropologists, ang palagay namin dito, ito ang paraan ng ating mga ninuno na sinasabi sa mga buntis na masela ng pagbubuntis, kaya't mag-ingat kayo. Huwag kayong basta kung ano-anong kilos, nagpapabaya. So sa pamamagitan ng pananakot, ito ang paraan para mag-ingat ang ating mga kapwa Pilipino na nagdadalang tao. Kung ating isipin, ang mga ito ay madalas na simbolismo ng ating mga kinakatakutan patungkol sa kaligtasan ng ating mga pamilya, lalo na ng mga sanggol. Sa uli, totoo man ang tik-tik o hindi, masasabing pinakamabisa pa rin sa lahat ng anting-anting ang maingat na pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang panalangin.